Siya na POV. Thank you po, wika ko sa aking psychiatrist. Walang anuman and congratulations to the both of you, nalampasan nyo rin ang mga pagsubok na dumating sa buhay nyo na dalawa, and thanks God na overcome nyo lahat, kaya tinihil na natin ang iyong session, Mrs. Mornet. Though, matagal nang natapos, pero ngayon talaga, you completely healed. From the past. Congrats, and I'm so happy with the result, and of course I can't wait to see your babies very soon. Saad ng doktor habang excited, para sa amin ng asawa ko sa pagdating ng aming mga anghel. Natapos na rin sa wakas ang treatment na isinagawa sa akin ng psychiatrist ko, dahil sa trauma na nangyari sa akin noon, kaya meron akong session na halos hindi ko pa naiintindihan, kung bakit kinakausap ako ng doktor, at nakikinig naman siya sa mga sinasabi ko, at dahil na-overcome ko na lahat, ay masayang-masaya na rin ako sa result, hindi na rin ako nananaginip ng masama. Hindi man madali ang mga pinagdaanan ko, naming dalawa ni Zane, pero ang masasabi ko ay ang swerte naming dalawa, dahil hindi kami napatay ng mga kidnapper, dahil kung isa sa amin ang namatay, ay baka hindi ko na matatanggap kung isa roon ay si Zane na mawala sa akin, baka buong buhay ko, iyon dadalhin sa puso ko. Dahil sa tulong ng aking psychiatrist at pamilya, ay sa awa ng may kapal hindi ko na naranasan na magka-blackout, magwala, at naging maayos na rin ang tulog ko, at alam kong maging okay na ako sa darating pa na panahon. Pagkaalis ng doktor, ay nasa sala lang kami ni Zane, nakaupo sa paaba na couch, nakangiti siya habang nakatingin sa akin, habang ako naman ay hinihimas ang aking tiyan. Bukas excited ka na. It's your birthday, babe. Of course naman, sobrang excited na, at malayo pa lang, grabe na ang mga lola natin maghanda. Imagine, 6 catering, at gagawin pa. Sanang 10. Only for my birthday, babe. Natatawa kong sumbong kay Zane. Sinandal ko ang buong likod ko sa kanyang katawan, habang nilalaro niya ang kanang daliri ko. Kasi nga, alam nila siguro na matatakaw ang mga kaibigan natin. Kaya naghahanda na sila ng marami, kaysa maging kulang pa, di ba? Baka iiyak ang mga iyon kapag naubusan. May kasama pa iyang take out, pero ayos lang at least napasaya natin sila. Sabagay, tama ka, ani ko na natatawa na rin. Marami pa kaming napag-usapan, at mga plano ni Zane habang nasa sala kami. Umabot na yata kami ng 3 oras na nag-uusap lang, mas marami akong sinasabi o kwento sa kanya, samantalang si Zane naman, ay nakikinig lamang sa akin. He's always be my listener, and still my hero, from friends until now, na isa ng legal na asawa niya na pinangarap ko lang noon. His one and only Mrs. Mornet. Nakarinig kami na may nag-doorbell sa labas, at baka sina ate na ang dumating. Dito kasi sa Tagaytay I celebrate ang birthday ko, and all our friends are for sure present on that event. They keeps asking me if they're going to wear gown, or what kind of dress, but I end up telling them na pambahay clothes lang, hindi ko alam kung gagawin nila ang attire code bukas sa kaarawan ko. Doon kami sa court magsisibrate, at iyon ang suggestion ng asawa ko, dahil kapag sa bahay at maglalaro sila ng tug of war, ay baka kinabukasan ay dinaanan na ng Signal 5 ang buong bahay. Dahil alam naman namin kapag sa laro, at may papremyo ay hindi talaga sila titigil hanggat hindi mananalo, akala mo naman nauubusan ng pera sa bulsa, sa yaman ng mga saltik na kaibigan namin. Hi Shana and Zane. Ay, Shavika, ikaw pala. Sit down, upo, akala ko si ate na. Hello, kumusta ka na? Ikaw lang ba? Tanong ko sa aking kaibigan, na asawa ni Dark Romanos. My goodness, ayon, imbes na dito na muna tumunggo, dumiretso sa mga kaibigan natin na nakatira dito sa subdivision. Wala pa raw bata rito sabi ng mga anak ko, kaya ayon pinagbigyan ko na at ang asawa ko, wika niya, kaya napapangiti na ako. Namiss ko rin siya at ang pagiging kalog ng kaibigan. Mabuti na lang na inuuna mo ako dito sa bahay. Excited na rin kami na makita ang mga anak namin. Kabuwanan ko na ngayon, kaya doble ingat na talaga. Ngayon lang ba na araw kayo bumalik sa Pinas galing sa Russia? Ang tapat ng bahay namin, ay bahay ng mga Romanos, at dito unang pumunta si Cheveka. I'm glad. No, noong nakaraan pa mommy, pero doon muna kami dumiretso sa bahay ng mga magulang ni Dark,
At nagtungo kami rito. Ako na mismo nagsabi kay Dark na umuwi sa Pinas, dahil hindi ko na kaya ang kanilang language, kahit anong gawin ko na pag-aaral ng language nila, ay talagang barrier na barrier talaga, hindi ko na nga alam kung tao pa ba ako. Pareho kaming natawa ni Zane sa sinabi ni Chevy, habang nakasimangot na akala mo na sa harapan namin ang language na hirap siya. That's why I'm here in the Philippines, and I choose this place, not because of the language, but the people that surround us. I'm not saying that Russian people are not kind and nice, but based on my experience, I'll forever cherish the people here in our country. Wika ni Zane. That's true, pwede naman na vacation lang doon, like what you guys did. Pero iba pa rin kapag dito sa Pilipinas ka nakatira. Sinabi mo pa kaya ayon ng mga anak ko, na-miss ang mga kaibigan nila, kaya panay doorbell para sabihin na nakarating na sila. Dagdag niya. Tapos madagdagan pa ng mga anak namin very soon, kaya nakaka-excite lang na makita sila na magkakasama ang mga anak nating lahat sa isang playground, and hopefully hindi mahimatay si Zane, tulad sa mga kaibigan niya, kapag manganak na ako sa kambal, wika ko sabay tingin sa kanya at ngumiti. Babe, never gonna happen. I'm sure of that. I'm strong, you know that. Wika ni Zane, kaya tumahimik na ako, pero natatawa na kami ni Chevy, dahil the more nag-deny kasi ay kabaliktaran ang nangyari. Tomorrow ay birthday ko, na without knowing na mas double celebration pala ang mangyari. Happy siya na, babe. Napangiti ako dahil bigla ba naman akong gin-isang ng asawa ko. 12 midnight pa lang, at ito siya, para hindi siya maunahan ng iba, ay dapat ang asawa ko muna ang unang bumati sa kaarawan ko. Thank you, babe. Hindi ka ba natulog? Tanong ko, habang binabasa ang mga love letter na binigay niya sa akin. Noong naging kami na officially, ay nagsusulat si Zane sa malit na papel, at nilagay sa isang safe na box, na hindi ko makikita for 1 year, para ibigay sa aking kaarawan, at ito na nga at binigay ni Zane sa akin, at binabasa ko naman. Narinig niya raw sa kanyang lola tungkol roon, na dinadaan sa sulat ang panliligaw, kaya sinunod ni Zane na magsulat ng mga love notes sa akin, kahit matagal na kaming mag-on. Minsan, napapatawa niya ako, at minsan naman ay bigla na lang akong lumuluha, dahil sa magandang sulat na ibinagi niya sa akin, pero ako, wala man lang akong binigay sa kanya ni isang sulat. Baka sa susunod niya na birthday, ay bigyan ko siya, pero kakaibang sulat iyon para kung nasa business trip siya, ay babasahin niya lang ang mga iyon, tungkol lang naman sa mga rules and regulations ang isusulat ko para sa kanya. Kung ano ang gagawin ko, kapag niloko niya ako, of course annulment agad. I can't wait to do that. Nakaidlip naman, babe, mabuti na lang, at hindi ako inabutan ng 3:00, dahil baka may mga gising pa na mga kaibigan natin, at mauna pa silang mag-greet sa'yo. Baka hindi ko sila papasukin sa court bukas ng hapon. Aniya at sinagsik ang mukha sa may leeg ko, kaya natawa ako. Don't worry, sinabi ko naman sa kanila, na ikaw lang dapat ang mauna, at susunod na raw sila pag may go signal na ako, or kinabukasan na nila ako babatiin. And speaking of susunod, ayan na siguro, babe, get my phone, please, sambit ko, dahil busy na sa kakapap ng message ang phone ko. Disturbo ang mga gago na ito. Reklamo ni Zane, habang kinukuha ang cellphone ko sa ibabaw ng table, malapit sa headboard ng kama namin. At pagbukas niya ng phone ko, ay akala ko ba naman chat lang, pero bumungad agad ang video call, kaya natawa ako, nainip na siguro, though, much better ang ganito, para isahan na lang na greetings at pasasalamat sa kanila. Nasa mahigit 20 na kaibigan ang nasa video call, kaya binuksan ni Zane ang flat screen, para doon na lang i-connect, dahil halos hindi ko na sila makilala, sa sobrang liit ng screen ng mga mukha nila sa phone dahil sarami nila. Kinantahan agad nila ako ng happy birthday song, lalo ang mga boys na kahit sintanada, ay bumibirit pa rin. Kaya tawang-tawa na lang ako sa mga pinanggagawa nila. My goodness, how to unheard them. Kung basag ang boses ko, mas lamang sa kanila. Nagkanya-kanya naman sila ng posang sa screen, lalo na ang mga lalaki, para lang may pangbigay ang mga kaibigan namin na patunay, na binati nila ako, para makapasok sila bukas at makakain. Baliw talaga. Feeling ko tuloy, pagkain talaga ang ay pupunta nila bukas sa court,
hindi dahil kasama kami sa celebration, baka mamaya nagsisibit-bitan na sila ng Tupperware, para lagyan ng ulam kung may matira. Happy birthday siya Nicole, sabay na bati nila sa akin. Nakalimutan niyo ang Mornet, reklamo ni Zane. May nagsalita mga pare, sino kaya iyon? Saad ni Montenegro. Hayaan niyo na yang asong tumatahol. Tatahimik din iyan. Siya Nicole, bukas na ang birthday mo, invited kami lahat, di ba? Hindi, syempre. Agad na sagot ni Zane, at matalim ito kung makatingin sa aming mga kaibigan sa flat screen. Then siya Nicole, pwede kami mag-Sharon pagkatapos, we mean, after ng party. Nagtaka naman ako, kung ano ang ibig sabihin nila na Sharon na yan. Hindi pwede, sambit ni Zane, at agad pinatay ang flat screen, kaya narinig namin ang pagtawa ng mga kaibigan namin sa cellphone ko, dahil naka-on pa. Kinuha ni Zane ang cellphone, at agad tinapos na ang tawag. Why? Inaasar ka lang naman ng mga yun. Natatawa kong tanong sa kanya. Mga ulol na iyon, tumawag lang sa'yo para mag-take out ng pagkain bukas. Tapos hindi pa isinama ang apelyido ko, present naman sila noong kasal natin. Ang kapal ng mga mukha ng mga yan. Bakit ko pa ba sila naging kaibigan? Reklamo ni Zane, kaya hindi ko rin mapigilan na tumawa, but deep inside, ay mahal ni Zane ang mga kaibigan namin. Inaasar ka lang, easy. Love ka ng mga yun. Sambit ko sa kanya, habang sinusuklay ang kanyang buhok gamit ang aking mga daliri. Basta, galit ako sa kanila. Sa next wedding natin, hindi sila invited, lalo na sa kainan, kaya lagi tayong nauubusan ng balat ng lechon, nang dahil sa tatako ng mga yon. Matulog na muna tayo, babe. Aniya, at maingat akong tinulungan na bumalik na humiga sa kama. Thank you. What I like about Zane, ay sobrang maalaga niya sa akin. Alam na nga niya kung paano magluto, at mas masarap pa siya magluto kaysa sa akin. Magpaturo na nga ako sa kanya, para naman marunong na rin ako. Tamang steam at init sa oven ang alam ko eh. Hinapit ni Zane ako, para mas lalong damaykit sa kanyang katawan. Thank you babe. Thank you for everything. Right now, nakikita ko na kung gaano kakagaling na ama, sa mga magiging anak natin, and you being my husband. Wika ko sa kanya, at naramdaman ko ang paghalik ni Zane sa noo ko. I love you much more than you know, babe. I love you. Wika niya at pareho kaming nakatulog ng mahimbing, at may saya sa puso. Kinabukasan, ay masaya silang lahat na nasa bahay, nabatiin ako kahit simpleng birthday lang naman ang ipinagdiriwang sa akin. Ayoko na ng mag-ara, at sapat na sa akin ang ganito lamang kasimple, na celebration together with my family and friends. Thank you sa inyo. Saad ko sa mga kasamahan namin sa bahay, at ang dalawang lola namin ni Zane, ay maaga raw umalis, para pumunta sa salon para magpaganda. Hindi ko tuloy malaman, kung sino ba ang may birthday, ako ba o sila. Marami raw ang mga boys mamaya, kaya dapat maganda sila, kaya napailing na lang ako, at the same time napapangiti, na magkasundo na ulit silang dalawa. Happy birthday, Iha! Si Mommy, ang ina ni Ate Jean, na nakatira na ngayon sa States, dahil nandoon ang business na kinakaabalahan niya, at taga roon ang napangasawa niya na foreigner. At nandito lang sa Pilipinas itong taon, para magbakasyon. Bukas na ang loob ko sa kanya, na dati ay halos hindi ko na siya kayang tawagin na inabout then. I realized na, walang magagawa kung pinapairal lagi ang galit sa kapwa. Both naman ay nagmahal, pero sa maling paraan nga lang. At kung alam na mali, pero, binabaliwala pa rin. But they admitted their mistake, so forgiveness was the only way that I could give. Thanks Mom. Maganda ba ang napuntahan niyo na lugar sa Siargao Island? Tanong ko sa kanya, habang nakaalalay si Zane sa akin na umupo sa silya. Super Iha, we enjoyed staying there. Hopefully, bago kami umuwi sa state, ay bibisita ulit kami roon, sana kasama kayo. No problem Mommy, sasama kami. Great, thanks, my dear. Masaya kaming kumain ng agahan, nakapiling ang mga mahal namin sa buhay. Dapit hapon, at kanya-kanya nang nasipagpuntahan na ang mga kaibigan namin sa court, at dahil halos ang mga kaibigan namin, ay nasa bahay lang ngayon sa exclusive subdivision dito malapit sa Tagaytay,
at hindi pumasok sa trabaho, kaya may nauna na sa court kasama ang mga asawa nila. At yung iba na may trabaho ngayong araw, ay susunod na lang mamaya, at tulad nga sa sinabi ko na pambahay lang ang theme na suot namin, ay iyon ang sinunod nila, kaya nakakatawa, na para silang mga batang hamog tingnan, ang mga nilalang na mga ito. Mabuti at hindi nila naisip ang mag-boxer short lang, na tanging sinusuot ng ibang kalalakihan kapag nasa bahay lamang. Samantalang, susunod na lang mamaya sina Nathalia and Monshin. On the way na raw ang aking mga kaibigan, ayon sa kanilang text. Oh diba, pambahay ko lang ito, gusto ko pa sana ay yung mas maiksi na short, pero may nagagalit na husband, kaya nagpalit na ako nito, kaysa naman sagarin niya ang energy ko, kung hindi ako magpalit ng mas mahaba pa na short at malaking t-shirt, baka wala sana ako sa birthday mo Shana, dahil kakainin niya ang ano ko habang nagpa-party naman kayo rito, Hayes. Natawa kami sa sinabi ni Vinci. Wala talagang filter minsan ang bibig nito. Sinabi mo pa, ako rin. Kagabi naubos energy ko kay Dark. Di porket wala ang mga bata sa bahay. Nakascore pa, buti na lang pinaalala ko na may birthday kaming pupuntahan, kaya tada. I'm here, still alive and kicking. Sambit naman ni Chevika, kaya napapailing na lang kami. Dumating sina Lola, at hanap sa formal ang kanilang mga kasuotan, na halatang pinaghandaan. Samantalang kami ay parang walang party na gaganapin, at parang tambay lang sa kanto. Aba, hindi nyo naman sinabi sa amin, na ganito pala ang theme na susuotan, mga apo. Nagpaparlor pa kami ni Amiga, pero, maganda po kayong dalawa, Lola. Hiyaw ng mga kaibigan namin, lalo ang mga lalaki. Kaya kinilig ang dalawang lola namin ni Zane, at tawang-tawa naman si Mommy and Daddy. Seriously, sa edad nila na yan ay kikilig pa ang mga lola nyo. Sila na talaga, wika ni Mommy. Nagkatinginan kami ni Zane, at ngumiti sa isa't isa, dahil lahat na narito sa party ko ay masaya. Binati nila ulit ako ng happy birthday, at gaya kagabi, kumanta na naman ng birthday song ang mga kalalakihan, at tulad kagabi, ay talagang walang nagbago sa mga boses nila. Mabuti na lang at andyan ang vocalist ng Eliscal Band, kaya kahit papano ay naitawid ang kanta, kahit hindi maayos ang range ng boses, dahil majority sa kumanta ay sintonada. May kanya-kanya ring mundo ang mga bata, lalo at may sariling playground sa court, para naman hindi sila mabagot, habang nagiging bata muli ang kanilang mga ama. Naghahabulan ba naman kung sino ang makauna na makakuha sa games na Bring Me? Mabuti na lang at sumali si Zane, na akala mo naman kagabi, ay naiinis pa siya sa kanyang mga kaibigan, pero ngayon, nakikisabay din sa mga palaro na pinapagawa ng host. Indeed, they are like a young man, na wala pang responsibilidad sa mundo kundi ang magsaya. Yung birthday ko, ay ginawa nilang children party with a twist, dahil mga asawa namin ang nag-e-enjoy. Well, sa akin ay wala namang problema, dahil minsan lang ito sa buhay natin, na may mga taong nagpapasaya sa atin, minsan lang sa buhay natin, na pagbigyan tayo ng tadhana na magtipon-tipon sa isang lugar. Ngayon naintindihan ko kung bakit maraming bisita si Lola noon sa bahay, dahil darating pala ang araw, na hindi mo na maulit muli ang masayang araw ng buhay mo, na kumpleto pa kayo. Habang naglalaro ng longest line, ang mga asawa namin, ay napapangiwi ako dahil biglang sumakit ang tiyan ko. Parang sinisipa ng mga anak ko ang malaki ko ng tiyan. Gutom ba sila, or naglalaro rin sa loob tulad ng kanilang daddy, na ngayon ay naghubad na ng t-shirt, para mas hamaba pa ang linya ng kanilang kagrupo. Bilis pare, isama mo na rin yung belt at short mo, huwag lang ang brief at boxer short. Bilis! Malampasan na tayo. Nagmamadaling wika ni Carlos, kung wala lang ang mga bata sa paligid, ay malamang nagmumurahan na ang mga ito, lalo si Carlos, na pilit pinapahubad sina Cloud at Zane ng kanilang short, kaya panay naman kami ng takip ng mukha ng mga asawa, dahil sa kakulaitan nila. Habang busy sila, ay halos lumalagatak na rin ang pawis ko. Lalong sumasakit ang aking tiyan. And the winner is Team Carlos. Halos lumulukso sila sa tuwa, na nanalo ang mga ito, paano ba naman, umabot sa highway ang haba ng kanilang longest lines. Isinali pa nila ang mga anak nila, kaya halos nag-e-enjoy. Babe, we won.
Masayang wika ni Zane, habang papalapit sa akin. Ngumiwi ulit ako. Mangganganak na yata ako, babe. Okay babe, awat. Akala ko na gets ni Zane ang unang sinabi ko. Ang sabi ko, mangganganak na ako. Help! Halos mapasigaw na ako sa sakit, habang hinihimas ang aking tiyan. Oh my God! Really, apo? Call an ambulance. Bilis! Narinig kong wika ni Lola Alma. Lumapit ang asawa ni Paul na isang doktor, at chinek ako. Pagkarating ng ambulance, ay walang paabi na binuhat ako ni Zane. Hang on babe, hang on. Calm down, nagsabi lang ako na masakit, pero hindi pa naman yata ako manganganak. Sabi kong natatawa sa kanya, dahil mas pinagpawisan tuloy si Zane ngayon, kaysa kanina sa laro nila, kaya kumapit ako ng maigi sa kanya, para hindi ako mahulog. I'm nervous. Pagpasok namin sa ambulance, ay agad akong isinasikaso ng nurse na naroon, pero dahil kambal ang magiging anak namin, kaya mas mabuti nasa ospital ako mangganganak. Dahil panigurado na matraffic pa ngayon sa kalsada, kaya sana lang aabot pa kami sa ospital, noong na medyo lumala ngayon ang sakit ng tiyan ko, habang nasa biyahe. Parang gusto na talaga lumabas ng mga babies namin ni Zane. Hang on babe, mahinahon na wika ni Zane, pero makikita sa paghawak niya sa kamay ko na kinakabahan na talaga siya. Matraffic ba? Tanong ko kaya agad niya akong dinungaw. Medyo, ay hindi na pala babe. Ano raw? Magtatanong pa sana ako, nang nakarinig ako ng sunod-sunod na busina ng mga sasakyan. Ano iyon, may emergency ba, na iba kaya sobrang traffic? No babe, they're helping us. What? Tanong ko, kahit nahihirapan na sa sobrang sakit ng tiyan, ayoko lang pinapakita sa kanya, at baka mahimatay ang asawa ko. Nag-convoy ang mga kaibigan natin, at sila na ang gumawa ng paraan, para makaraan ang ambulansya natin. Really? Videohan mo nga, and I want to see them later after kung manganak. Alright, wait, kinuha ni Zane ang cellphone niya, at kinuhanan sa labas, kung paano nag-convoy ang mga barkada namin gamit, ang kanilang mag-agarang sasakyan patungo sa hospital. Walang humpay na pasasalamat sa kanila, dahil sa tulong na ginawa nila sa amin ng asawa ko. Hanggang wala pang isang oras, ay nasa hospital na kami, at agad akong isinikaso ng mga nurse. Pagdating sa delivery room habang nasa tabi ko si Zane, na ngayon ay mas lalo pa yatang pinagpawisan ng malala kaysa akin. Kaya mo yan, babe, push, push. Halos tumulong na si Zane sa mga nurse, para ma-ere ko lamang ang mga anghel namin. Minute later, nakarinig kami ng iyak sa unang sanggol namin ni Zane, hanggang nasundan ng isa. Thanks God, hindi kami dumaan sa cesarean. Wow babe, the best birthday gift ever. I love you so much. Wika ni Zane habang lumuluha. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.